Hello guys! Malakas ang ulan dito. Yung panahon niya, may ulan-ulan. Ayan o, makulimlim. Wala tayong pasok ngayon. Kaya mega tambay. Ang hirap mag-isip ng uulamin araw-araw. Ayo, anong ulam nyo? Buti pa dyan sa Pilipinas, no? Anytime, tatambling ka lang. May mga iba't ibang gulay, iba't ibang prutas na mabibili. Dito sa New Zealand, yung mga pagkain na gulay, prutas, hindi lahat meron tayo na nabibilhan. Wala silang ditong Philippine mango. Tapos, yung mga sitaw nila hindi ganun kaganda. Yung talong nila, yung malalaking talong. Tapos yung parang isa pang klaseng talong. Basta wala yung, ang dalang-dalang nung magkakaroon ng talong na katulad sa Pilipinas. Tapos yung kalabasa nila dito, parang hindi malabo nung katulad sa atin. Hindi ako nagko-complain, pero sinasabi ko lang yung difference. Hindi kasi katulad ng parang nasa US or nasa ibang bansa na merong mga gulay na kung anong meron sa Pilipinas, meron sila. Dito walang mga malunggay, mga saging na saba, na fresh, talagang frozen lang. Kaya nung umuwi ako sa Pilipinas, alam nyo ba, talagang parang halos every week or basta bili ako ng saging. Nauumay na ako pero parang basta kakain ako, yun ang gusto ko, ganun. Kinakain ko. Minsan naman pag nasa Pilipinas ka naman na, hindi mo na maiisip yung yung kakainin mo na gusto mong makain na yung paano ba sasabihin pag yung may gusto kang kakainin tapos hindi mo mabili dito sa ibang bansa, pero pag nasa Pilipinas ka na, hindi yun ang nangyayari. Parang minsan hindi mo na nakakain talaga yung gusto mong makain, yung kinikrave mong kainin. Tapos kapag nandito ka, na lagi mo naiisip na, ay gusto ko kumain ng ganito, gusto ko kumain ng ganyan. Tapos magbabakasyon ka na sa Pilipinas, no? Hindi mo rin naman makain kung ano yung gusto mo dahil ang daming ang choices sa Pilipinas na kakainan kahit nasa tabi-tabi lang. Happy ka na, kakain ka, ganun. Ewan. Pero okay naman din dito sa New Zealand. Yun nga lang, minsan talaga sa mga pagkain, talagang paulit-ulit. Kung dyan sa Pilipinas, parang namumroblema ka dahil paulit-ulit yung mga menu mo, ganun. Dito, ganun din. Mas matindi kasi konti lang yung mga choices ng mga gulay, isda, ganun. Tapos yung mga part din ng mga baboy, ganun, ng mga manok, wala sila. Yung hindi nila kinakain. Yung tinatapon lang siguro. Yung mga, minsan kasi nagkikrave ako namana ako sa tatay ko. Minsan nagkikrave ako ng mga large intestine, ganun, ng manok, yung sa mga manok din, yung parang gusto ko rin gumawa ng barbecue ng isaw, mga ganun. Wala dito. Ewan ko lang pero wala talaga akong mabilhan kahit sa mga Asian store. Hindi nila siguro yun kinakain talaga dito. Hindi nila kaabalang ibenta. Tapos, minsan din naman, yung parang minsan naiisip mo, hala, ang mahal-mahal nito samantalang sa Pilipinas, magkano lang to?
syempre yung cost of living dito, 'di ba? Hindi ganun, ang taas talaga. Kaya siguro kasi sinasabi nila malaki rin yung sahod dito, pero yung gastos mo malaki din. Ganun. Ay, nako. Minsan alam mo, pag nasa Pilipinas naman ako, gusto ko bumalik na dito. Kasi nga, tahimik. Tingnan mo, walang katao-tao. Yung lahat, busy yung tao sa pagtatrabaho. Kasi dito, every week ang pagbayad ng bahay. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na monthly ang bayad ng bahay, tapos ang mahal-mahal pa ng weekly. Nangungupahan lang din kami dito kasi sobrang mahal talaga ng bahay. Sabi nga nila medyo matagal na kayo dyan bakit hindi pa kayo nakakabili ng sariling bahay? Nako, yung ibang tao nga dito, yung ibang mga citizen dito, yung mga ibang mga resident ganon or PR mga ganon, hindi pa rin talaga sila nakakabili ng sarili nilang bahay kasi sa sobrang mahal. Alam mo yun, sobrang mahal, ang mahal-mahal talaga. Pero nagpa-plan din kami na sana ipagkaloob ng Panginoon, ng Ama, na magkaroon din kami ng sariling bahay dito kasi yun nga, nanghihinayang din kami sa every week na binabayaran. Kung i-convert siya sa peso, kasi $620 ang binabayaran na. Ay, hindi pala, hindi 620, $720 ang binabayaran namin dito per week. So, mga nasa 24,000 siya per week. Ganun ang binabayaran sa renta. Imagine niyo yun. Kaya dito hindi ka pwede yung parang wala kang trabaho, tutunganga ka lang, yung ganun. Kaya kahit anong trabaho dito papasukin mo. Kasi nga, hindi rin ganun kadali ang buhay sa ibang bansa. Akala lang nila, nakapag ibang bansa ka, ang ganda ng buhay mo, ang gaganda ng napupuntahan mo, nakakain mo yung mga masasarap na yan, nabibili mo yung mga ganyan. Ang hindi nila alam mo ba, syempre pinag-iipunan mo rin yun bago mo mabili mo yung mga bagay na yun. Hindi yun isang iglap mabibili mo. Maliban na lang kung ipinangungutang mo para mabili mo yun, 'di ba? Pero syempre iniisip mo, uutangin mo. Pagkadating mo ng sahod, babayaran mo. So parang wala na rin natitira sa'yo. Ewan ko, hindi rin naman ako sa against sa mga nangungutang, ganon. Kasi talagang minsan nangyayari din talaga yun na mangungutang ka dahil nga hindi mo rin kayang bilhin yung mga bagay na yun. Pero ako, hindi naman talaga din ako maluho. Paulit-ulit yung damit ko, hindi ako yung para bang yung gusto mo laging maganda yung mga damit mo, ganon. Hindi ako ganong klaseng tao. Kahit paulit-ulit, okay ako, ganon. Kaya, dapat hindi ganon ang iniisip ng mga tao sa mga Pilipinas, na sa mga kamag-anak nila, sa mga kapamilya nila, sa mga parents nila, sa mga kapatid nila, sa mga tita nila na nasa ibang bansa naman yan, malaki kumita yan, kaya hingi tayo ng hingi, yung pabili tayo ng pabili, yung pag nagpadala ng mga para sa gamit or sa mga bahay, sa mga gastusin, hindi sila nag-iipon, hindi sila nagtatabi kahit kaunti, kasi di nila alam kung paano kinikita ng mga yung mga taong nagpapadala sa kanila yon. Para bang iniisip lang kasi nila talagang magastos nila yung ganung pera, pero alam nyo, ang hirap. Bago nila na ipapadala sa inyo yon, hindi nyo lang alam kung paano yung stress na
nakakasalamuha nila yung mga taong kinabubusita nila sa araw-araw na sa pagpasok sa trabaho eh. Ito na naman yung taong nakakausap ko na nakakabuisip tignan, kung pwede nga lang sasapakin mo na lang eh, alam mo yun. Kaya lang syempre, hahaba yung pasensya mo kahit saan ka naman magtrabaho, kahit mapapilipinas ka pa, mapaibang bansa ka pa. May mga taong ganun talaga na ang hirap pakisamahan na kahit maganda yung pakitungo mo sa kanila, hindi ganun ang dating para sa kanila nun. Sinasabi ko lang na yun yung mga nai-experience ko hindi yun dahil sa kung ano pa man. Yun yung mga nai-experience ko na sa tagal kong nag-iibang bansa, may mga kasama ka talaga sa trabaho na mabubwisit ka, na maiinis ka, na sana mag-resign na lang din siya para wala siya, or ikaw na lang ang mag-resign, 'di ba? Na hindi mo na siya makita. Pero hindi ganun kadaling magdesisyon eh, kasi lalo na nasa malayo ka, iniisip mo yung mga bayarin mo sa Pilipinas, kamag-anak mong umaasa sa'yo, yung mga anak mo na dapat padalahan dahil nag-aaral, yung mga tuition fees nila, yung mga renta nila sa bahay, mga pangangailangan nila sa araw-araw. Hindi ganun kadaling magdesisyon, kaya sobrang sacrifice talaga ng mga OFW or mga taong nag-iibang bansa para lang sa pamilya nila, para mabigyan nila ng magandang kinabukasan. Kaya sana hindi nila ganun igastos yung mga perang ipinapadala sa kanila. Sinupi nila hanggat maaari. Hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga kapamilya nila or ng mga kamag-anak nila, ng mga nanay at tatay nila, basta ng mga kamag-anak nila na nasa ibang bansa. Kaya yun lang, bigla lang ako napakwento sa inyo. Kasi hindi ganun kasaya lahat kapag nasa ibang bansa ka. Maliban na lang kung yung para bang hindi ko naman pinagsisisihan na nasa ibang bansa ako. Masaya ako, grateful ako. Nagpapasalamat talaga ako sa Ama dahil nakarating pa ako sa edad ko na to dito sa New Zealand. Hindi ko na ine-expect talaga na makakapag-ibang bansa pa. Kasi nga, nag-for good na ako. 12 years rin ako sa Brunei. Tapos, umuwi. Hindi ko na ine-expect na makakaibang bansa pa. Pero yun na nga, hindi mo alam kung anong plano sa'yo ng Panginoon, 'di ba? Hindi mo alam kung kailan siya darating at hindi niya ibibigay sa'yo na agad-agad yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Parang kailangan may pagdadaanan ka, meron kang mga struggle sa buhay mo, mga nangyayari sa buhay mo na bakit minsan nasasabi mo, bakit nangyayari sa akin to, na dapat okay lang. Pero hindi ganun hindi ganun ang takbo ng buhay natin. Hindi natin masasabi lahat-lahat, kaya dapat yung pagpipray natin kay Lord, kay Ama, na hindi niya man ibigay sa'yo yung mga pinagpipray mo ngayon sa ngayon. Pero darating talaga yung time na mabibigla ka na lang ipagkakaloob niya sa'yo. Oo, totoo yun. Ako naniniwala talaga ako sa ganun. Kasi na-experience ko siya Maraming nangyari sa akin nung umuwi ako sa Pilipinas. 'Di ba? May mga masasaya, may mga malulungkot, 'di ba? Hindi naman yata talaga nawawala sa buhay natin 'yun. Tapos syempre may darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan, masaya, malungkot, minsan pagsisisihan mo, ganung bagay. Pero masaya, yung mas pipiliin mo pa rin maging masaya, 'di ba? Kahit puno ng problema. Lahat naman may problema, walang may problema. 'Di ba? Kahit basta meron tayong pamilyang babalikan,
hindi natin sila pababayaan, di ba? Hindi ka rin nila pababayaan. Yung may matatakbuhan kang pamilya pagdating ng panahon na hindi lahat parang inasa na lang sa'yo. Pero ako sobrang swerte ko lang sa mga kapatid ko kasi wala na rin kaming parents, di ba? Ulila na kami. So, yung mga kapatid ko, hindi kami yung nagtutulungan kami, ganun. Lalo na yung ate ko, lagi siyang tumutulong sa amin. Kahit na may mga asawa na kami, may mga anak na yung mga kapatid ko, tinutulungan niya pa rin kaming lahat. Yung minimake sure niya na maging maayos yung buhay namin. Yung kahit na alam niya, okay naman na kami kasi may mga trabaho na kami. Pero tinutulungan niya pa rin kami. Kaya sobrang thank you kasi hindi kami pinababayaan ng ate ko. Ganon. Ni Ate Alin. Alam mo yun. Yung minsan naiisip ko, sabi ko, napakaswerte ko sa pamilya ko kasi kung ano yung mga sinasahod ko dati, hindi sila nanghihingi kasi may mga trabaho naman silang maayos. Yung sarili ko lang din talaga, para sa sarili ko lang. Kaya maswerte. Pero syempre hindi naman lahat, 'di ba? Nasa iyo yung swerte. Basta iniisip ko lang, maraming blessings talaga sa aking pinagkaloob ng Panginoon. Yung pinagkakaloob ng Panginoon sa araw-araw na mabuhay ka, 'di ba? Wala kang karamdaman. Yun lang, lagi ko talagang pinagpe-pray sa Panginoon na kahit hindi ganun kadami yung pera mo, basta yung healthy ka, wala kang karamdaman, walang karamdaman yung pamilya mo, naku, masaya na ako. O paano guys? Ito na lang muna tayo. Mahaba na yung video ko. Ingat kayo lagi dyan. God bless.